Yung nag-chat sa akin guys na bata, ang kulit. Literal, ini-spam niya ako. Hindi ko na lang papakita kasi sabi niya gusto niya maging confidential yung chat niya. Pero yung chat niya sa akin kasi, Kuya, I'm 21 years old. Lost. Late na ako sa buhay kasi may mga napapanood siya mga successful sa age niya. Nice. And kaya yung tao na yun, pakinggan mo to guys. Para sa lahat. Kasi mag-chat sa akin ng ganun. This is my kuya take. Kuya take, personal take, kuya take sa mga ganitong situation. Bro, 28 ako ngayon. Sa July 7. Happy birthday sa akin. Hindi ko pa na-hit lahat ng gusto kong mangyari sa life. Does that make me a failure? Hindi. Kasi lahat naman ng actions ko, papunta doon. I just know if yung plans ko, mangyayari siya anytime soon. Kasi aligned naman lahat ng ginagawa ko. And yung goal ko na ma-hit yung mga bagay na yun, it requires a lot of time. A lot of patience, hard work, effort, money. Napakadami guys. And nabivision ko, mga 45 ko pa ma-hit yung mga yun. So does that make me a failure? Hindi ko siya na-hit at the age of 28. And it same applies sa inyo guys. Sobrang nag-aalala sa mga batang mga nagchat sa akin na ganun. Na 21 di nyo pa na-hit. Bro, nung 21 ako nun, di ko nga alam yung gagawin sa buhay ko nun. Bata ako mag-Dota. Nakakalungkot lang isipin kasi may mga bata na ma-mindset na kailangan pabilisan yung buhay. Alam nyo, ito yung sinasabi ko lagi. Kung pabilisan yung buhay, ano ba yung end goal ng buhay? Lahat naman tayo kukunin ni Lord. So minamadali mo buhay mo, papunta ka doon. Gusto mo mauna makuha ni Lord. Pero kidding aside, 21 years old, you need to live life, bro. Heartbreaks, broke era, tapusin mo school mo. Ang dami mong priorities. Part naman ng life yun eh. Magkakaiba lang tayong story. May mayaman, may mahirap, may middle class. Pero experience natin sa life, pare-parehas lang. Ang gusto ko lang ipunto guys, huwag kayo magmadali. We have our own timeline, stories, may sarili-sarili ting goals. Each one of us is unique. So kung may napapanood kayo na 23 years old, billionaire na siya, or kaya man 25 years old, trillionaire na siya, well, that's their story. You don't need to compare yourself. Para saan? May sarili kang story pare. Diba? Ano yung gusto mo maging katulad niya, di sana kinaya mo na lang buong buhay niya, diba? Hindi mo na story yun. Isipin mo, main character ka, tapos may ginagaya kang story ng main character. Tapos gusto mo parehas kayo ng story. Ang boring nun. Ang reality ng life, ang kasiguraduhan lang naman ay hindi kasiguraduhan. Ulitin ko, ang kasiguraduhan sa buhay ay hindi kasiguraduhan. Ibig sabihin, hindi mo sigurado yung mangyayari sa life. So, pwede kang mayumaman, pwedeng hindi, pwedeng kunin ka agad ni Lord, or whatsoever. Ang point ko lang, we need to embrace yung change, kasi hindi nga sigurado yung life. So, why not just live? Enjoy mo. Have fun with mag-spend time ka with your family, with your friends, magpatawad ka ng tao, mag-hustle ka, maging totoo ka sa sarili mo, and just experience life. Eh ano ngayon kung 21 ka, wala ka pang pera, broke ka pa. Eh kung yung average life expectancy ng Pilipino 75, meron ka bang 54 years to live? Na napakadaming oras na pwede mong i-recoup yung mga losses mo, di ba? Huwag ka masyadong mainip sa buhay, guys. Ay, sobrang dami ko na-meet na mga successful na tao ngayon. May millionaires, may billionaires, legit, na hindi nyo makita sa internet. And iisa lang sinasabi nila lagi sa akin. Sa era natin, ang mananalo yung pinakakalmado at pinaka-patient. Ang pinakamainipin matatalo. Tandaan nyo yan. So sana nakatulong. Peace. Follow nyo na lang din ako.